Panginoong Diyos, sa gabing ito, sa pangalan ng kapangyarihan ng iyong anak na si Jesus, kami po ay lumalapit sa iyo. Holy Spirit, ikaw po ang inaanyayahan namin na manguna sa amin. Panginoong Jesus, salamat po sa salita mo na magbibigay sa amin ng encouragement, magbibigay sa amin ng correction, Panginoon. Salamat po, Lord, sa pag-ibig mo sa amin na lagi mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, sapagkat minamahal mo kami, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo ang salita mo ang tunay na matanggap namin, Panginoon, revelation na nagmumula sa iyo, Panginoon, sa iyong salita, Panginoon, sa gabing ito. Pinagkakatiwala po namin sa iyo ang lahat at ang bawat isa na tunay nga po, Lord, makita mo ang aming puso, ang aming isipan, ang aming espiritu, Lord, na tunay na naka-intune sa iyo, Panginoon. Salamat po sa pangalan ng anak mo sa Jesus. Amen. Sige po, ang salita po ng Panginoon ngayon sa gabing ito ay sa 1 Kings 20, verse 39 and 40. Habang dumaraan ang hari, sumigaw siya sa hari na sinasabi, ang iyong lingkod ay nasa gitna ng pakikipaglaban at may isang kawal na lumapit sa akin, dalang isang lalaki at nagsabi, ingatan mo ang lalaking ito. Kung sa anumang paraan ay makatakas siya, ang iyong buhay ang ipapalit sa kanyang buhay. O magbabayad ka ng 1 talentong pilak. Verse 40. Habang habang ang iyong lingkod ay abala rito at doon, siya'y nakaalis at sinabi ng hari ng Israel sa kanya, maging ganyan ang hatol sa iyo, ikaw na rin ang nagpasya. Pagpalain po ng Panginoon yung kanyang salita. Amen. So, kung babasahin po natin itong buong chapter ng 1 Kings 20, so wala na po tayong time, masyadong mahaba po kung babasahin pa natin yung buong chapter. Siguro po ay kung ano, balikan nyo na lang po yan. Sapagkat maganda po yung revelation ng Lord dyan sa 1 Kings 20 na yan. So, ang istorya po niyan ay ang hari ng Syria na si Haring Ben-Hadad ay uh, nagde-demand po to sa hari ng Israel na sa King Ahab na sabi niyang ganun ay kukuhanin niya raw yung basta nagmamalaki siya yung kanyang mga asawa, anak, pilak at ginto na pinapa sabi niya kukuhanin niya kay Haring Ahab. Pero dahil si Haring Ahab ay pinangunahan ng meron po siyang word na na-receive mula doon sa propeta ng Panginoon sa verse 13, ay binigyan po ng assurance ng propeta o ng Panginoon. Tingnan ko na lang po sa verse 13. Ang isang propeta ay lumapit kay Ahab na hari ng Israel at nagsabi, ganito ang sabi ng Panginoon, nakita mo ba ang karamihang ito? Tingnan mo, aking ibibigay sila sa iyong kamay sa araw na ito at yung makikilala na ako ang Panginoon. So sinabi ni Ahab sa verse 14, sa pamamagitan nino at kanyang sinabi, ganito ang sabi ng Panginoon, sa pamamagitan ng mga kabataang tauhan ng mga pinuno ng mga lalawigan na magkagaya sinabi niya, sino magsisimula ng labanan? At siya'y sumagot, ikaw. Na magkagaya kanyang pinaghanda ang mga kabataang tauhan ng mga pinuno ng lalawigan at sila'y 232. Pagkatapos ay kanyang tinipon ang buong bayan, ang lahat ng mga anak ng Israel na may 7,000 katao. So sa madaling sabi po ay ang Panginoon ay nagbigay po ng pangako kay King Ahab na siya ay pagtatagumpayin ng Panginoon laban kay Haring Ben-Hadad. So ganun po ang nangyari at sa verse 28, dahil ito pong si Ben-Hadad ay masyadong mapagmalaki po at nagyayabang siya, ay nilalait niya po ang sila King Ahab. So sa verse 28 po. Yan.
verse 28. Ito yung pangalawang sinabi po ni Ben-Hadad laban sa sa Israel, no po. May isang tao ng Diyos na lumapit, ito na naman po yung propeta, at sinabi sa hari ng Israel, ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat sinabi ng mga taga-Syria, ito po yung sinabi ni Ben-Hadad, ang Panginoon ay Diyos ng mga burol, ngunit hindi siya Diyos. So ang tinutukoy dito ni Ben-Hadad yung Panginoon ng Israel. Dahil ang Panginoon ay Diyos ng burol, ngunit hindi siya Diyos ng mga libis. Kaya aking ibibigay ang napakaraming ito sa iyong kamay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. So kasi pinagyayabang ni Ben-Hadad na ang Diyos lang ng Israel ay Diyos lang do sa burol. So sa kapatagan ay hindi daw. Kaya parang sinasabi niya na pagdating sa kapatagan matatalo nila yung Israel. Pero ang sabi ng Panginoon ay hindi, sabi niya gano'n. Kahit aking ibibigay na paraming ito sa iyong kamay at inyong malalaman na ako ang Panginoon. Amen? So madaling sabi po ay pinagwagi ng Panginoon ang Israel, o sila King Ahab laban kay Ben-Hadad. At tumakas po o natalo sila at si Ben-Hadad po ay gumawa sila ng kaparaanan na nagkunwari sila na nagbigkis sa verse 32, yung mga tao niya po at sabi, kaya't sila yung naglagay ng bigkis ng sako sa kanilang mga balakang. Ito po yung naisip ng mga tao ni Ben-Hadad na magkukunwari sila. At sabing ganon, kaya't sila yung naglagay ng bigkis ng sako sa kanilang mga balakang at ng mga lubid sa kanilang mga leeg. Pumunta sila sa hari ng Israel at nagsabi, sinasabi ng iyong lingkod na si Ben-Hadad, hinihiling ko sa iyo, hayaan mo akong mabuhay. At sinabi niya, siya ba'y buhay? Siya ay aking kapatid. Verse 33, naghihintay noon ang mga lalaking ng tanda at madali nilang nakuha ang kanyang iniisip at kanilang sinabi, oo, ang iyong kapatid na si Ben-Hadad, na magkagayon sinabi niya, humayo kayo at dalhin niyo siya sa akin, na magkagayon nagpakita sa kanyang si Ben-Hadad at kanyang pinakyat sa karwahe. So, madaling sabi po, yung mga tao ni Ben-Hadad ay parang nakipag-negotiate po kay Haring Ahab, na sinasabi niya na parang naipag-negotiate na wag nang silang patayin. So, sa verse 34, sabi ni Ben-Hadad sa kanya, sabi kay King Ahab, ang mga lungsod na kinuha ng aking ama, sa iyong ama ay aking isasauli, at maari kang magtayo ng mga kalakalan para sa iyong sarili sa Damasco, gayang ginawa ng aking ama sa Samaria. At sinabi ni Ahab, hayaan kitang umalis ayon sa makasundong ito, sa gayoy na ipagtipan siya sa kanya at pinahayo siya. So dito po nakita natin na hindi po sumunod si Haring Ahab sa pinapagawa ng Panginoon sa kanya, kasi ang utos ng Panginoon sa kanila ay patayin, di ba? Sinabing ganoon ay pagtatagumpayin kita laban sa sa hari ng Syria at sila ay malilipol mo. Pero dahil nga po na ipag-negotiate si Ben-Hadad kay Haring Ahab, ay nakita po natin di sa verse 34 ay para pong nagsuhol siya. Sabi niya gano'n, ibabalik ko kung anong kinuha ng aking ama, sabi niya gano'n, at maari ka magtayo ng kalakalan. So, parang ang nangyari po ay nalinlang si Haring Ahab dahil nga sa mga pangako ni Ben-Hadad. Kaya ang sabi niya, hayaan kitang umalis ayon sa mga kasunduang ito. Sa madaling sabi na ipagkasundo siya, nakalimutan niya kung ano yung instruction ng Lord sa kanya. Kasi maliwanag po na sinasabi po ng propeta ng Panginoon na ibibigay ko, ipagtatagumpayin kita, sabi niya gano'n, di ba po, yun ang pangako sa kanya. So dahil lang sa naipag-negotiate itong si Ben-Hadad kay Haring Ahab, ay hinayaan niyang umalis, sabi nga, hayaan kitang umalis ayon sa mga kasunduang ito, sa gayoy na ipagtipan siya sa kanya at pinahayo siya. So pinawalan niya. Sa madaling sabi po ay hindi po natuwa ang Panginoon sapagkat
ang Panginoon po pag nagbigay ng instruction sa atin ay ano po dapat natin gawin. So tayo po bilang mga anak ng Diyos ay tayo po ay susunod. Po, tayo po ay susunod sa Panginoon. So sa verse 35, may isang propeta po na ginamit ng Panginoon. May isang lalaki sa mga anak ng mga propeta nagsabi sa kanya, kasama sa pamamagitan ng salita ng Panginoon, hinihiling ko sa iyo, saktan mo ako, ngunit ang lalaki ito maging saktan. So, isang propeta na nagpakahayag na nagkaroon ng parang pinakita po kay Ben-Hadad ay kay Haring Ahab na ito yung dapat na gawin mo. Saktan mo ako, sabing ganon. Pero yung hiniling na saktan yung propeta, hindi siya sumunod, no? Tumangking saktan siya. Nang magkagayon, sinabi niya sa kanya, sapagkat hindi mo sinunod ang tinig ng Panginoon, pagkalayo mo sa akin, ay papatayin ka ng isang leon. So sa gantong ano po yung example na ginawa ng propeta na hindi sumunod, na sabing gano'n, saktan mo ako, hindi niya sinaktan. So sabing gano'n, sapagkat hindi mo sinunog ang tinig ng Panginoon, pagkalayo mo sa akin, ay papatayin ka ng isang leyon. Paglayo niya sa kanya, nakasalubong siya ng isang leyon at pinatay siya. So makikita mo natin yung pagkakasunod-sunod, no po? Pinapakita dito ng Panginoon si King Ahab, hindi siya sumunod sa sinabi ng Panginoon at pinakita po sa pamamagitan ng propeta, eto hindi ka sumunod, katulad nung nangyari dito, pinatay siya ng leyon. Tapos eto na sa verse 37, pagkatapos ay nakatagpo siya ng isa pang lalaki at nagsabi, hinihiling ko sa iyo, saktan mo ako. Sinaktan siya ng lalaki, tinaga at sinugatan. So yung sumunod na lalaking sinabi niya saktan, sumunod, no? So kung pag-aaralan po natin, kaya po sabi ko sa inyo, pag may time po kayo, balikan niyo po itong chapter 20 na to at makikita niyo yung napakaganda po ng revelation ng Panginoon sa atin dito. Amen? So, sa verse 38, sa gayo umalis ang propeta at hinintay ang hari sa daan at nagkunwari na may benda sa kanyang mga mata. So, yun na po, yung binasa na natin sa verse 39 na, okay? Sa verse 39, ay yun nga po yung sinasabi na ingatan mo ang lalaking ito. Amen? Ang lingkod, habang dumaraan ng hari, sumigaw siya sa hari at sinasabi, ang lingkod ay nasa gitna ng paikipaglabat, may isang kawan na lumapit sa akin, dala isang lalaki. Okay, so makikita natin dito na sa pamagitan po ng mga pahayag na ito ay pinapakita ng Panginoon kung paano si King Ahab ay sumuway sa Panginoon sa pamagitan po ng mga halimbawa ng propeta. At ito sa verse 39 ay binigyan niya po ng parang parang tatawag to magandang example po, no? Na katulad nito na sabing ganon, ingatan mo ang lalaki ito kung sa anumang paraan ay makatakas siya, ang iyong buhay ang ipapalit sa kanyang buhay o magbabayad ka ng isang talentong pila. So parang sinasabi ng Panginoon dito sa King Ahab, dahil pinatakas mo si Haring Ben-Hadad, sabi niya gano'n, katulad ng lalaking to, ingatan mo, sabi gano'n. Pero dahil hindi mo sinunod, nakatakas siya, ang kapalit nito ay ang iyong buhay. So sa verse 40, so sabi niya gano'n, yung pinagbantay doon sa lalaki, sabing ganon, habang ang lingkod abala rito at doon, siya'y nakaalis at sinabi ng hari ng Israel sa kanya, magiging ganyan ang hatol sa iyo, ikaw na rin nagpasya. So sabi po dito sa verse 39, habang dumaraan yung hari, sinabi niya, eto po, hari, eto po, may isang lalaki, sabi niya ganon, na binigay yun sa lalaki, sabing ganon, ingatan lalaking ito. Pero nakatakas po, parang sinasabi niya, ano po yung gagawin natin? Sabi niya ganon. Dahil pinabayaan niya makatakas yung lalaki. Sabi ng hari, sabi niya, sabi sa verse 42, ay hindi ito.
Sabing gano'n ng hari ng Israel, magiging ganyan ang hatol sa iyo. So sabing gano'n ng hari, kung pinatakas mo siya, sabing gano'n, kung ano yung hatol, yan ang maging hatol sa iyo. So hindi niya alam na yun ang inaano ng Panginoon sa kanya, no? Na ang hatol ng Panginoon sa kanya ay gano'n na hindi mo siya iningatan, nakawala siya, sabing gano'n, 'di ba? Ingatan mo siya at kung siya makawala, ingatan mo siya ng yung buhay, sabi niya gayon. Kung hindi, ang yung buhay ang ipapalit. So parang sinasabi hindi na ano ni King Ahab na yun ang pinapasabi sa kanya ng Panginoon. Pero kung titignan natin po dito, sa verse 39 na yan, wag nating i-ano kay King Ahab. So gawin natin, sino ba yung sinasabi ng Panginoon dito na ingatan yung lalaking yon, ingatan yung buhay ng lalaking iyon. Na po? So sa laban ng nabasa po natin ay binigyan po ng simpleng assignment ng Panginoon yung lalaki. Kung sa English po sinasabi sa verse 39, keep this man. Ingatan mo ang lalaking ito. Kung sa anong makatakas siya, ang iyong buhay ipapalit. Amen. So ang sinasabi po dito ng sa Panginoon, ang pinapaalalahanan po tayo ng Panginoon na minsan yung kalaban po natin, ang kaaway, si Satanas, ay hindi niya po tayo minsan ay hindi niya tayo basta nade-destroy sa pamamagitan lamang ng biglaan. Inuunti-unti po tayo ng kalaban. No? Kung hindi po tayo aware, sa verse 39 sinabi po dito, sa verse 40 sabi niyang ganun. Yung lalaki po dyan na sinasabi, yung revelation ng Panginoon, yung lalaking sinasabi niya na ingatan, ang sinasabi nun po ng Panginoon ay tayo po yun. Ingatan natin, keep this man, ingatan natin sarili natin, ingatan natin yung relasyon natin sa Panginoon, no po? Kasi ang kalaban nga, very ano siya, yung tuso siya. So hindi niya tayo, minsan hindi biglaan ang pagde-destroy niya sa atin o biglaan yung pagkuha niya sa atin palayo sa Panginoon. No, inuunti-unti niya tayo. At sa verse 40 po, makikita natin dito, habang ang lingkod ay abala rito. So makita natin na hindi nakatakas yung lalaki sa pamagitan ng kahinaan ba nung nagbabantay. Hindi po. Hindi nakakawala yung lalaking pinapabantayan sa kanya. So hindi sa atin din po minsan hindi natin namamalayan, napapalayo na tayo sa Panginoon hindi dahil sa mahina tayo kundi dahil sabi sa verse 40 sabing ganoon, habang ang iyong lingkod ay abala rito at doon, no? Sabing gano'n. Kung sa English po, while your servant was busy here and there. Sabing gano'n, he was gone. Sa English, sa verse 40. So dahil sa kaabalahan po noon, nakaalis. Nakaalis yung nakalaya, nakatakas yung lalaking pinapabantayan sa kanya. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. Mahal po tayo ng Panginoon. Yan po yung pinapasabi ng Panginoon sa atin. Na dapat po ay ingatan natin yung ating sarili. Tayo po yung tinutukoy niyan na yung you are that man. Sabi ganun, tayo yun. Na minsan sinasabi ng Panginoon sa atin, stop muna. 'Di ba? Himinto ka muna. I-analyze mo yung sarili mo. Tayo po nakakaalam kung gaano na yung kalalim na relasyon natin sa Panginoon. Minsan po kasi yung backsliding, hindi mo namamalayan yan eh. Backsliding in heart na po nangyayari sa atin. Maaring akala natin po, nandiyan pa tayo sa Panginoon. Maaring akala natin, nasa ministry tayo, nandun pa okay pa yung relasyon natin sa Panginoon. Pero sa verse 40 po, ayun po sinasabing gano'n, no? Dahil sa kabisihan, sabing gano'n, dahil sa kabisihan natin, hindi natin namamalayan, napapalayo na tayo sa Panginoon. Na po, sabi sa Proverbs 4:23, sa English ko po babasahin. Above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. No po?
So tayo po ngayon, sinasabi natin nasa last days na tayo. Yes, nakikita na po natin yung mga signs na nasa last days na tayo. So wala na pong dapat hindi na tayo, wala na tayong time na ano yung magpa blessings pagdating sa relasyon natin sa Panginoon, sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos. No po, in everyday po nandun po tayo sa battle, nasa spiritual battle po tayo. Kaya dapat po handa tayo. So kung tayo po ay nasa spiritual battle everyday, ang ating Panginoong Jesus, ang ating Hari, ito po, ang ating King Jesus, ay kuman po tayo na take charge of yourself, yung man, ikaw, take charge of yung sarili mo. Dahil sabing ganun, di ba po, dapat i-work out natin yung salvation natin. Ibig sabihin, panatilihin natin nandoon tayo sa relasyon natin sa Panginoon. No? Opo, tayo po ay ligtas na. Pero hindi mananatiling kaligtasan natin kung hindi natin po aalagaan. So katulad po nito, sa verse 40 na ito, yung si King Ahab po ay hindi po siya sumunod sa Panginoon, may instruction. Tayo po nakakaalam kung ano yung mga instruction ng Lord sa atin, personal na relasyon, personal na instruction sa atin ng Panginoon, personal na relationship natin sa Panginoon. So akala natin, di ba po, busy tayo, minsan masyado tayong busy, saan? Na hindi na pababayaan na tayo dahil sa kabisihan natin, nagmamadali tayo, yung dapat na nag-spend time tayo sa Panginoon, ano nangyari, yung supposedly 15 minutes, 20 minutes, dahil sa kabisihan natin, 5 minutes, yung pag-worship natin sa Panginoon, nagmamadali tayo. Hindi po masama na tayo ay mangarap, 'di ba? I-pursue natin kung ano yung pangarap natin, yung naghahanap buhay, yung mga dreams natin, hindi po masama dahil ang Panginoon po, maganda yung plano niya sa atin. Kaya sa Jeremiah 20:11, 'di ba? Sabi niya gano'n, alam na Panginoon yung plano niya sa atin. Hindi po masama 'yan, pero dapat po lagi nating i-check yung gano'n. I-guard natin yung buhay natin sa Panginoon. I-guard natin yung sarili natin. So, ang ano po na Panginoon, tingnan natin, evaluate natin po yung sarili natin. Yes, nasa ministry ka. Lahat ng ministry, you are active ka. Pero ano ba ang relasyon mo sa Panginoon? Paano na ba? Sunday, maaga ka sa church. Yes, maaga ka sa church. Ginagampanan mo yung ministry mo. Wala pong masama. Ang Panginoon po yung nalulugod. Pero ano po? Are you spending more, nag-spend ka ba ng time before you go to the ministry? Before you go to church? Nag-devotion ka ba? O inuuna mo na, ay kailangan nandoon ako, wala pong masama diyan. Ang Panginoon nalulugod diyan, pero dapat po balanse tayo sa buhay natin. Sa buhay natin, sa relasyon natin sa Panginoon. At katulad po ni King Ahab, ano ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Dapat po alam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa atin. So dapat po sa oras po na to, alam na natin kung ano yung nais ng Panginoon sa atin. Alam natin kung saan ministry tayo, kung saan tayo tinawag ng Panginoon. Yung mga pastor, alam nila, yung mga leaders, yung mga music ministry, dapat alam ninyo. Yes, alam ninyo na nandoon kayo, pero ano ba ang tunay na relasyon nyo sa Panginoon. So dapat balanse tayo. At yun po ang pinapasabi ng Panginoon sa atin. No? Na sa kabila ng business natin ay huwag nating kaligtaan na lagi nating ingatan yung ating buhay Kristiyano. No po? Na magkaroon pa rin tayo ng time sa pagbabasa ng salita ng Panginoon, sa pananalangin, 'di ba po, sa pagme-meditate. Kung makikita po natin paulit-ulit na lang yung mga pastor, 'di ba, always reminding us, no, ang salita ng Panginoon always reminding us. Ang tanong, nagre-remind sa atin ang salita ng Panginoon, nagre-remind sa atin yung mga lingkod ng Panginoon. Ang tanong, sumusunod ba tayo? Nag-o-obey ba tayo katulad ni King Ahab, no? Sumusunod ba tayo? So sa verse 41, sabing gano'n, pagkatapos siya ay nagmamadali, inalis ang benda sa kanyang mamata at nakilala siya ng hari ng Israel na siya ay isa sa mga propeta. Sa verse 42, at sinabi niya sa kanya,
Ganito ang sabi ng Panginoon, sapagkat iyong pinabayaang makatakas sa iyong kamay ang lalaki na aking itinalaga sa kamatayan, ang iyong buhay ay papanaw nakapalit ng kanyang buhay at iyong bayan para sa kanyang bayan. So napakabigat po, no? Sabihin natin, ang Panginoon ay mahabagin. Yes, ang Panginoon ay mahabagin. Ang Panginoon ay merciful. Ang Panginoon ay just. Huwag po natin kakalimutan. Our God is a just God. No po? Balanse po ang Panginoon. So kung tayo po ay kailangang disiplinahin Panginoon, magpadisiplina po tayo. Kung tayo po ay may instruction ng Lord sa atin, humingi tayo ng gabay sa Panginoon, ng lakas na masunod natin kung ano yung pinapagawa ng Panginoon. Amen? So, dalangin ko po na sa gabing ito ay ma-realize po natin, makita natin yung sarili natin. Wala pong nakakakilala kung ano yung tunay na relasyon natin sa Panginoon. Walang pwedeng maghusga sa inyo, walang pwedeng mag-condemn sa inyo. Kayo po ang nakakaalam at pinapaalala po ng Panginoon sa atin na let's guard our heart. I-guard natin yung buhay natin sa Panginoon, yung relasyon natin sa Panginoon. Wala pong masama na tayo ay may mga barkada po tayo po ay nag-enjoy sa mga kapatiran natin, nag-enjoy pa tayo na magkakaroon tayo ng fellowship, no po, nag-aaral tayong salita, pero ano nga ba? Baka nangyayari lang ay more on fellowship. Ano naman yung fellowship natin sa Panginoon? More on fellowship sa kapatiran, pero yung fellowship sa Panginoon, wala na. More on fellowship pag may mga outing, active tayo, di ba? Pero pagdating sa Panginoon, Sunday, Sabbath day, wala tayong time sa Panginoon, ang dami nating excuses, no po? Mahal po tayo ng Panginoon, kaya po tayo nire-remind eh. Di ba po? Kaya tayo nire-remind dahil sabi nga gano'n ang Panginoon ay ang nandoon, nagtitimpi pa siya, patuloy na binibigyan niya tayo ng pagkakataon. No? Ito, ano na natin eh, natanggap na natin yung kaligtasan eh. Pero ang tanong, paano tayo mananatili sa kaligtasan iyon? No? Paano natin mapapanatili yung kaligtasan iyon? 'Di ba po? So, yun po ang ano ng Panginoon sa atin. 'Di ba po? Let's keep yung Sunday, kung ano yung mga nais ng Panginoon, keep the Sabbath day holy. 'Di po? Yung sa tithing natin, yung personal na relasyon natin sa Panginoon, spend more time sa Panginoon, pagbabasa, sa pananalangin, ang pananalangin natin, thank you Lord, gabayan mo po ako Lord, ikaw po manguna sa akin, tapos. No po? Pero ang gusto po ng Panginoon, more of you, more yung time niya, more yung time natin sa Kanya. No po? Pwede po natin, kasi hindi po natin pwede laging mag-excuse tayo sa Panginoon. No? Kaya sabing ganun, di ba? Sabing ganun ng hari, sabi niya ganun, ikaw na umatol, ikaw na rin na magpasya. So inaano po natin ng Panginoon sa atin, tayo po magpasya. May choice po tayo eh. Laging hindi po tayo pinipilit ng Panginoon, lagi po tayo may free will. So let's decide. Nais ba nating mas maging makilala ang Panginoon, mas lalo tayong mapalapit sa Panginoon, o kontento na lang tayo na 15 minutes, 10 minutes, di ba? Na gano'n, na paikipag-unayan sa Panginoon. Magbabasa ng salita ng Panginoon, basahin lang, pero nandoon, hindi natin na meditate. Ang dami na po, kung titingnan natin, lahat ng mga paalala ng salita ng Panginoon, nandiyan na lahat eh. Ang nasa atin na lang po yung pagsunod. Yung choice po natin na sumunod. At yun po ang nais ng Panginoon sa atin sa gabing ito. Pinapaalalahanan niya po tayo na let's keep yung i-guard natin yung heart natin, i-guard natin yung personal na relasyon natin sa Panginoon hanggang sa dumating ang Panginoon. Kasi ang nais po ng Panginoon, mas makilala pa natin siya,
mas ma-reveal niya pa yung sarili niya sa atin, na po, mas yung intimate relationship natin sa Panginoon, yung po nais niya, magkaroon po tayo mas malalim na intimacy sa Panginoon. At kung hindi po natin sisimulan yun ngayon, kailan pa? Di ba po? Kailan pa natin sisimulan? So let's start ngayong gabing ito. Ang Panginoon po, kung tayo po ay nagkulang, wala namang nagsasabi dito na perfecto tayo. Kung tayo po ay nagkulang, tayo po ay naging busy, hindi natin nagawa yung dapat nating gawin, let's repent. Humingi tayo ng tawad sa Panginoon at tayo po ay hayaan natin ang Lord ang kumilos sa buhay natin. Let's guard our hearts, guard natin yung fellowship natin. At bantayan po natin na baka mamaya pa nagbabackslide na tayo sa puso natin. Yes, nasa church tayo, pero hindi natin alam ang layo na pala natin sa Panginoon. Di ba ho? Ginagawa nga natin yung duty natin as leaders o yung sa mga ministry natin. Pero paano naman yung buhay natin bilang relasyon natin sa Panginoon? Amen? So yun po, purihin po ang Panginoon dahil napakabuti ng Panginoon at mahal niya tayo. At hindi lang naman po, hindi lang, lahat po tayo dito ay pinapaalalahanan ng Panginoon. Hindi lamang tayong mga member, leaders, lahat po, even yung mga pastor natin, pinapaalalahanan po ng Panginoon yan na baka mamaya they are so busy na rin, di ba? Na kung ano yung mga dapat gawin. So, yun po, tayo po ay manalangin. Let's pray. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sapagkat nais mo sa amin ay kami, Panginoon, ay sumunod sa iyo, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon, kung may mga times na naging busy kami sa mga bagay, Lord, na nane-neglect namin, Panginoon. Minsan, Lord, yung hindi yung mga kasalanan ang nagpapalayo sa amin. Minsan, Lord, yung simpleng neglect namin sa mga bagay na dapat namin gawin, mga bagay na dapat namin unahin, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. Forgive us. Create in us a clean heart, Lord. Tulungan mo kami, Holy Spirit, na tunay that we will obey you, Lord. Yung ngayon, yung salita mo, pinapaalalahanan mo kami. Tulungan mo kami, Lord, na will make a choice ngayong gabing ito. Simula sa gabing ito, Lord, na nandoon, will spend more time with you, Panginoon. Na kung magiging busy kami, Panginoon, help us, Lord, to manage our time, Panginoon, na magkaroon kami ng ma-manage namin yung time namin sa lahat ng bagay, Panginoon. Yung mga nagtatrabaho, yung mga nag-aaral, Panginoon. Tulungan mo kami, Holy Spirit. Wala pong imposible sa iyo, Panginoon. Kung kaya nga, Lord, sa gabing ito, nais namin magpasalamat sapagkat mahal mo kami at patuloy na pinapalalahanan mo kami. Tulungan mo kami, Lord, na hindi kami katulad ni King Ahab na hindi sumunod sa iyo at ang kapalit, Panginoon, ay ang kanyang kamatayan, ang kapalit ang kanyang bayan, Panginoon. At ayaw namin mangyari sa amin yun, Lord, na magiging kapalit yung buhay namin, yung relasyon namin sa iyo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, pinupuri ka namin at nais namin balik sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.